Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Okay, dito tayo, Ben. Kasama ho natin sa studio sina Edgardo Salvador, Orlando Salvador, Maria Teresa Salvador at maging si Arlene Santa Romana. Narereklamo ho nila ang isa pong construction firm. Ito po yung Conlac Construction and Development Corporation dyan po sa Brixton Hills, Barangay Santo, lungsod po ng Quezon. Ang may-ari daw nito ay walang iba kundi si Edwin Janty. Napipinsala na raw kasi po ang naturang kumpanya dahil naglalaglagan po yung mga bato. Doon po sa kanila po mga tahanan. Minsan pa nga, abay nababasag na ho yung kanilang mga bintana at inaabot na rin po na madaling araw ang trabaho dito. Di ba usually ho, may mga oras na magtrabaho po ito. Okay, kausapin ho natin mga dumulugo dito sa ating po istasyon. Okay, magandang gabi ho sa inyo. Magandang gabi po. Sino bang unahin ko sa inyo? Puro Salvador ho. Ano ba ho kayo? Magkakamag-anak ba ho kayo? Magkapatid po kami. Magkapatid ho kayo. Okay, siguro, unahin ho natin. Ano ba ho yung perwisyong binibigay ho sa inyo itong construction nito? Simula po nung nagsimula sila dyan ng July, binasag po nila yung property line namin. Okay. So, talagang kumakalabog po yung bahay, nalalaglag yung mga gamit po namin. So, ito po yung property line. Oo. Ito, may mga video na ho tayo niyan. Oo. Binasag po nila yan. Tapos po, wala po silang safety net nung mga time na yon. Okay. Tapos po, kung magtrabaho po sila, inaabot po sila ng alas 12, alas 10. Tapos minsan magsimula sila, wala pang alas 7. Tapos Parang minamadali. Ay, opo, minamadali Minamadali po, nakakontrata po ata. Okay, linawin lang natin dito. Ito ay isang, ano ba to? Ano ba tong ginagawa ng building dito? Ano ba to? Barracks ba to? O ano Commercial ba to? po. Commercial. Ilang floors so itong... Fifth floor po, nasa fourth floor na po sila, pero wala po silang building permit. Okay, it's a 5-story commercial building ang tinatayo ho nila. Sinabi ho ninyo walang building permit? Opo. Okay, paano ho ninyo nalaman ho na walang building Kumuha permit po ako sa City Hall, Okay. nag-request po ako. Ito po yung certification na wala po silang building Anong sinasabi ho dyan? Pakibasa ho. This is to certify that as per our available records on file and with the building permits administration system, no building permit was found under the name of Conlac Construction and Development Corporation for the ongoing construction of 5-story building located at 75 Brixton Hill, Barangay Santol. So, ibig sabihin, kung meron na ho kayong certification po sa ating pong gobyerno, bakit malakas pa ho itong pagpapagawa ng kanilang building ho dyan? Meron ba ho silang kapito sa gobyerno? Yun po ang hindi ko maintindihan kasi po may cease and desist order na rin po sila na nakuha ko po sa City Hall. Okay. November 19 po rito. Despite this, wala po silang safety measures na pinapatupad. Malaki po ang napeperwisyo sa amin. Nate-threaten po yung buhay namin kasi naglalaglagan po yung mixed gravel and sand po doon. Nung January 5 po, may bumagsak po na mixed gravel and sand doon po sa room. 2 room po yun. Yung isa po, tumagos po doon sa isang bahay. 4 na metro lang po ang layo sa amin. Mabuti na lang po at wala pong nasaktan. Okay. Wala pong namatay. Then, last January po, January 25, 2017, meron pong 3 tubo na tumama naman din po dun sa malapit sa CR sa amin. Isang mga 1 foot lang po ang layo, sa CR na po ng inodoro po tatama. May mga picture po kami dito at ito po yung katunayan na letter po na gumagawa na sila'y humihingi ng paumanhin dahil sa nangyaring aksidente. Okay. Siguro kausapin mo natin kagad dito para kilos prontong aksyon po. Nasa linya ho si City Administrator ng Quezon City Government. Walang iba kundi si Ginoong Aldrin Cunha. Sir Aldrin, magandang gabi ho. Si Alex Santos po at si Ben Tulfo sa Kilos Pronto tayo live po sa PTV ho.
Yeah, good evening, Mr. Santos, Apo. Mr. Tulfo. Oo. Apo, sir. Napakinggan ko po yung salaysay o kwento ng ating Complainant to. complainant. Opo. Ano ho pwede ho? Dahil meron na pala ho mga cease and desist order, meron na ho pala napansin ho na wala pala ho itong permit. Bakit napakalakas ho nitong conluck nito ho? Well, kasi ganito po yan. Kung Apo. may cease and desist order na po yan, ongoing na po yung administrative hearings niya with our building official. But then again, pagka tuloy-tuloy pa rin yung kanyang paggagawa, Oho. there is a continuing violation against the CDO or CDO of the issued by the building official, no? Yes, oho. And narinig ko rin po yung damages na natanggap nung property nung ating complainant. Mabuti siguro kung bibigyan din niya kami ng kopya. Hindi ko lang po nadinig kung naisumite niya po yung kanyang sustained damages sa ating building official para may sufficient basis tayo to impose additional penalties to the contractor or the developer. Okay, Sir Aldrin, pasagot natin. Ito bang mga reklamo ninyo nakarating na ba sa City Hall ito? Opo, meron. May mga kopya na rin sila doon? Opo. Oh, Yung yung December 23 po, pumunta po ako doon para magreklamo. Humingi po ako ng certification na talagang wala silang building permit, saka yung complaint, pati yung cease and desist order na talagang ongoing, pero gumagawa pa rin sila. Ayun. Then, December 27 po, nag-file po ako, lahat po ng mga pictures, binigay ko po doon sa 9th floor building official. Siguro, Sir Aldrin, mukhang kailangan dito yung pasiklaban nyo kami dito sa Kilos Pronto. Baka mukhang sumusobra na ho itong conluck nito eh. Ano pwede ho natin gawin kagad na ura-urada? Kilos Prontong action po nito. Ay, pagkatapos po nitong usapan natin ngayon at patatawag po natin yung at tatawagan ko po ating building official, Yes. At magpapapunta po tayo ng inspector bukas doon sa Brixton Hills, sa Barangay Santol para maikutan uli at kung gagawin po natin ng paraan na tumigil sila ng sa paggawa. Number one, there is clearly a violation of the National Building Code as far as yung installation of safety measures pagdating sa construction activities. Kailangan may safety net yan eh. Yes, so, pag may nahuhulog na construction materials, kailangan may sumasalo. Hindi yan po pwedeng bumabagsak sa kapitbahay. Ayaw na ho natin humantong kasi ho na meron pong mabibiktima ho dyan na tao. At may masasaktan. Ito bagay pa lamang ho to. Mga part lamang ho ng mga tahanan ho nila ang nadadamage. Pero wag na ho tayo humantong po doon na meron pong masaktan, may mamatay po ho dyan bago tayo umaksyon po dyan. Totoo po yun. Makakaasa po kayo na gagawin po natin action yan. Bukas po, magpapadala po tayo ng inspector. Sir Aldrin, si Ben kasama ko dito. Sir Aldrin, meron lang ako. Hindi ba may cease and desist order na to? May cease and desist order Okay, na po. then dapat they should stop building muna. Bakit patuloy ho? Dapat siguro ipasaran natin siguro to. Baka siguro lagyan na natin ng bakod dyan na wag na pumasok yung mga kumag din dyan. Technically, sir, dapat hindi sila gumagawa dahil may CDO sila. Because number one, ayon na rin po sa certification ng ating building official. Pwede ho ba natin, Sir Aldrin, implement na lang yan? Total, anyway, meron pa naman, buhay pa naman, it's still standing yung cease and desist. Baka pwede ho namin bukas mga-cover na rin sa Kilos Pronto para patigilin na talaga. This time, ibang usapan dahil sila ho'y na Kilos Pronto at Kilos Pronto rin ninyong gagawin. Kaya sila Kilos Pronting tigil na rin. Sakaling mapitikan ho namin sila patuloy ang kanilang pagko-construct dyan. Siguro, kadinahan na ho natin buong establishmento na yan. Huwag na ho sila makapasok. Opo, Sir Ben, hindi naman po nawawalan ng poder ang ating pamahalaan na lalo na ang ating building official. Pwede rin tayong makiusap sa ating law enforcement agency na tulungan ng ating building official to enforce the CDO. Ang pinakamalapit na police station dyan sa Brixton Hills, dyan sa may Barangay Santol, ay yung ating police station dyan sa may Galas area. Okay. Ayun, kailangan ho. Kung pwede, pull out lahat ng mga kagamitan ho nila doon at wala nang gagawin pong construction ho doon. Ganun po yun, Sir Aldrin. Opo. Yun po talaga ang ibig sabihin ng cease and desist order. Tigil muna hanggang hindi ka nagko-comply sa mga requirements ng
national building code. Lagot sila ngayon. This is clearly a violation of, of a national law. This is not a violation of an ordinance. Pag Batas na po yan eh. Pag nalaman ho namin, Sir Aldrin, na merong kapit itong may-ari ng CONLAC na ito, naku po, sana'y tulungan ho kami kung sino pwede ho natin sapakin ng ulo ho. Kung sino pong padrino ho niya dyan. Kasi susunod po niyan, pagka hindi po sumunod yan dito sa ating local building official, pwede naman natin iakyat pa uli yan sa secretary, secretary ng ating kagawaran ng Public Works and Highways, the national building official po. Sige po. Okay, Sir Aldrin, thank you so much. At alam naman ho namin ang Quezon City Government ay madali hong lapitan at kumikilos po. Thank you, sir. Maraming salamat po. Ayun. Lex, para malaman natin, tinatawagan ho natin itong nagmamay-ari nitong building na ito, si CONLAC. Ayaw ho sumagot. Ang pangalan ng may-ari nito? Ulysses Joe YQ po. Ang Joe YQ. Opo, yung Ano pa ito? Pilipino? Chinese po yan. Ulysses? Ulysses. Ang kanyang Joe apelyido? YQ. YQ. Opo. Pangalan pa lang mo, YQ. YQ. Yung namang- Ulysses, ikaw kinig ha. Tigil na yung building dyan kasi kung hindi kami punta yan, sarado namin para sa inyo. Maayos kayo ha. ayos na. Makakatulog na kayo ng mahimbing. I'm sure baka by tomorrow ayos na ho yan. Opo, kasi alam po namin May gumagawa pa rin eh. Ayun, puntahan natin bukas. Bukas, pag merong nagtatrabaho dyan, pakulong natin. Yan. Sige. Kung kayo dyan sa, yung naggagawa ng construction ng CONLAC, kung patuloy pa rin kayo, maghanda-handa na kayo pang overnight ninyo sa kulungan. Di ba? Wala titigas ang ulo eh. Marami pong na-damage sa amin eh. Ayun. Isa pa yun. Hingi nila ng Nasa danyos. 150,000 na. Okay. Sige po. Thank you sa pagtitiwala ko ninyo. Salamat po ng marami. Salamat sa iyo, ha? Okay.